Alright, and welcome back to my channel sa more updates. Balikan natin yung usapan sa Bajaj Cute. Naalala niyo yung gabi na pauwi kami, nakatagyo ng Bajaj Cute July. Merong mga nagtanong kung magkano yung expense natin sa pagbili ng sasakyan, magkano yung consumption ng sasakyan. Again, kukumpara natin yung usapan ng presyo nung kaabang-abang na Bajaj Cute na hindi naman ma-release sa market ng Philippines versus kung ano yung gamit kong sasakyan ngayon, which is Celerio 2019. Yung sasakyan na yun, kung bibili ng cash, nagre-range yun ng 250 to 270. Meron kayo makikita dyan ng mga nasa 300 to 350. So, nasa sa inyo yon, depende sa kondisyon ng sasakyan. Pero yung sasakyan namin, nakuha namin siya ng range ng mga nasa more or less 350 ganyan. 2019 model yon. Meron pa mas bago. Pagkatapos, dun sa 250, 200, 250, 270, mga 2017 model naman yon, mas matanda ng konti. Pero goods na goods pa rin, walang pinagkalayo. Mileage lang siguro pinag-uusapan or yung kilometer na tinakbo. Pero again, nandun pa rin naman sa maintenance yun, no? Hindi mo pwedeng sisihin yung may-ari na, ay, gas-gas na to, 70 kilometers ng 70, 74,000, 100,000 kilometers ng tinakbo. Pero kung pristine pa naman talaga yung kondisyon ng sasakyan na parang hindi naman nagagamit dahil maalaga yung may-ari, yun, mahirap ibagsak presyo nun. Pero doon tayo sa range ng pinakamura na makikita nyo sa Facebook ngayon, na pristine condition na 250 to 270, which is price range ng Bajaj Cute na brand new. So, yung sasakyan natin hindi brand new yun, ha. At saka ano siya, naka-installment kami. With all transparency, naka-installment kami. Pero kung meron kayong perang pambili at cash, ina-advise ko na bumili kayo ng 250 to 270. Magtabi kayo ng mga 300. Kasi pag nakuha nyo yung sasakyan, sigurado mangangati ang palad nyo. Meron kayong gustong i-upgrade sa parts at accessories ng sasakyan, no? Kaya ako sinasabi yung kasi ganun ako eh. Pag may nakuha ko, gusto ko merong personal touch para magmukha talagang akin yung sasakyan. Yun, so yung range ng pinag-uusapan natin ng brand new na Bajaj Cute, tulad ng mga haka-haka before, pagbabasihan natin yung presyo ng 3-wheel nila na Bajaj na meron na dito, no, yung ginagawang pamalit sa tricycle, nagre-range na yun ng 160, almost 200, depende paano pa kung hulugan, di ba? So, ipako na natin yung presyo dun sa 250 to 270,000 pesos na brand new na Bajaj Cute pag umapak yan dito sa Pilipinas, dito sa Philippines. So, equivalent yon ng 2017 to 2019 na Suzuki Celerio na used car, pristine condition, or good condition, or great condition, na gagamitin mo na lang. So, may equivalent value na siya, no? Bajaj Cute na brand new, tapos Suzuki Bajaj Cute na brand new na 270, Celerio na gamit na sasakyan, ranging from 50,000 kilometers to 100,000 kilometers na 270,000 na very very good condition. Ibig sabihin ginamit pero hindi binalahura, ganun. So yung price value niya yun na yung katapat, no? Tapos mileage or pinag-uusapan natin kilometers per liter. Ang kiniklaim kasi ng Bajaj Cute is kaya niya mag more or less 37 to 40 daw, no? Di natin alam 'yon. Hindi ko masyadong sinilip 'yon. Pero most likely ganun yung range ng takbo niya per liter daw. Versus Suzuki Celerio na gamit ko, ang full tank niya mga nasa 2.5, 2.6 depende sa gasolina, gaano kamahal, gaano kamura. Sa full tank, sinubukan ko siyang ibiyahe ng back and forth nang hindi ako nagpapasobra, automatic siya nagpapatay ng full tank, no? Yung naka-automatic, yung first click, full tank. Binyahe ko siya ng bahay hanggang opisina hanggang bahay. Pumapatak na nagkukonsumo ko sa loob ng 54 kilometers, nagkukonsumo ko ng 1.5 liters up to 2 liters. So, yung isang litro pumapatak ng
14 to 24 kilometers per liter. Depende sa road condition. Dito kasi ang biyahe ko is puro city drive. Mix yon. Sa madaling araw ang pasok ko, wala akong kasabay halos. So pwede akong chill-chill lang at tipid sa gas. Pero rat-rat boy ako eh. Racing ang dating natin tuwing gabi kasi hanggat maluwag yung kalsada, di ko na inisip yung gas. Ang tinitipid ko yung oras. So bumabiyahe ako ng mas mabilis ng kaunti. Ibig sabihin, wala akong mild yung semi biyahe. Puro rat-rat ang biyahe ko kung kaya. So, tapos pagdating ng umaga, uuwi ako, traffic talaga. So far, yung 1 bar ko, halos hindi nagagalaw. So, isipin nyo, no? Nasa 2.5 kunwari ang full tank ko, 10 bars yun. Kuha tayo ng calculator dito. So, presyo na lang muna pag-usapan natin. 2,500. Ayan. Divided by 10 bars. Equals 250 pesos ang isang bar. Which hindi ko naman nagagalaw yung isang bar. So, ganun siya katipid, no? Ganun yung konsumo niya. Tapos dahil nga hindi ko naman nagagalaw yung 1 bar ko sa 54 kilometers na biyahe ko na maluwag sa madaling araw pero rat-rat pa rin ang takbo, tapos traffic sa umaga pahinto-hinto kasi maraming stoplight, mga 8, tapos syempre traffic, ganyan, hindi ka naman talaga makaratrat sa umaga. So, doon nagiging chill yung ride ko kasi traffic. Pero sa madaling araw, rat-rat ang biyahe kasi maluwag. Ganun yung style ng kondisyon ng kalsada at driving style ko everyday. So, nung full tank, bago ko umalis sa amin, galing na akong opisina, pauwi na ako, full tank ulit. First click pa rin. Lumalabas na nasa 130 pesos kung hindi ako mag-air condition, nasa 160 pesos to 170 pesos kung naka-aircon ako papunta pa uwi. Sa ganung klase ng driving style ko. O sabihin mo ng 170 pesos balikan. So kung 170 pesos 170 pesos divided by 54 kilometers per kilometro, kumakain siya ng 3 pesos 14 cents, parang ganun. ganun yung pumapatak, no? Kaya 2,500 to 2,600 po yung gas ko. Shell lang po ang gasoline station ko. That's the primary. Secondary is Petron. Tertiary is kung meron tayong clean fuel. Pero lagi po ako naka-Shell Fuel Save. Yan po yung gasolina natin. 61 to 63 pesos depende sa lugar. Meron pang ang 64. So yun lang po palagi ang gasolina natin, no? Kaya yung 170 ko na balikan na 54 kilometers, Shell 91 octane po yun. Fuel Save. Shell 91 octane Fuel Save ang gasolina ng sasakyan ko which is 63 pesos. Nung ginawa ko yung testing na yun, 63 pesos and 14 cents yung gasolina. So, ulitin ko, nagpa-full tank ako galing sa bahay, tapos pumasok ako sa work, galing work, pabalik sa bahay, ang total nun, 52, 54, kamo na. Kasi minsan may kasama pang libot eh. May kasama pang pasyal dito eh. Yung mga pahinto-hinto konti. So, yun yung suma total, no? 52 to 54, 170 pesos, 63 pesos ang gasolina, 170 pesos ang konsumo ko sa 52 to 54 kilometers per day. So, kung 170 versus Bajaj Qute consumption na kiniklaim nilang 35 to 40 kilometers per liter, mas tipid pa rin lumalabas yung Bajaj Qute. Pero doon, hindi kasi siya pwedeng sobra mong ihalin tulad sa Bajaj Qute tsaka yung sasakyan. Again, motorcycle engine yon, tapos 3-cylinder ang gamit ko na naka-aircon. Lumalabas na mas mabigat pa rin yung kotse at magaan-gaan yung Bajaj Qute. So, i-consider nyo yung
yung structure, no, tsaka yung makina. Pag pinag-uusapan natin yung fuel consumption. So, yun lang naman ang opinion ko doon. Kung hihimayin mo, apat na gulong na motor, apat na gulong na dikotse, 3 cylinder, yung motor single cylinder na large piston yon, most likely large piston yon kasi nasa 270cc yata yun 200 plus. So, ganun yung pagbabasihan natin dyan. So, di natin alam kung totoo yung 35 to 40 kilometers niya, no? May sakay ba yun o wala? Kasi ako, papasok, wala akong sakay. Ako lang mag-isa. Pauwi, kasama ko yung mga office mate ko. So, idadagdag mo yung sa value ng conversation yung may angkas pa pala ako na 4 na katao pauwi, no? Kalahati ng biyahe ko yon. So, nasa 5 to 8 kilometers may kasabay ako pauwi. So, sa loob ng 22 kilometers ko na pauwi, 8 kilometers doon may angkas ako. So, kasama pa yun sa consumption ng gas ko. So, kung titignan nyo, kung hindi rin naman lalabas ang Bajaj Qute dito sa Pilipinas, para sa akin, kung ang per kilometro ng kotse mo mga nasa 14 to 20 kilometers per liter, matuwa ka na nun. Kasi 1 litro lang ang inubos mo, naka 14 to 20 kilometers per liter ka, naka-aircon ka, komportable ka, car owner ka, para sa akin tipid na yun. City drive yun City drive yun. Sa expressway, mas maaring halos kamukha lang din, mas tipid ng konti. Depende sa kondisyon ng may angkas o wala, naka-aircon ka ba o hindi. Pero sa malayo ang biyahe, mas tipid kasi. Most likely, mas tipid yung sasakyan pag walang hinto-hinto. Malayuan yung biyahe. Mga expressway, ganyan. So, expressway experience, rat-rat pa rin tayo. Minsan, nakakatakbo ko 100, 120, 140. Depende kung walang camera, no? Diyan sa may expressway. Ganun ang takbo natin. Talagang ini-enjoy ko. Puta, binayaran ko yung expressway Kaya nga express para mabilis ka makauwi. Pero alam naman nating bawal tayo lumagpas sa 100. May mga pagkakataon lang na pag alam mong diretso, patag at wala na ka naman masyadong kasabay, minsan nagtitake advantage tayo sa ganun para lang makatipid sa oras. Di naman natin madalas ginagawa yon pag lang may pagkakataon, lalo na kung nagmamadali. Syempre, highly advanced naman yung mga sasakyan natin at skilled naman tayong driver, no? 16 years old, nagda-drive na tayo. Dating ng 18, nagka-lisensya na tayo at 38 na tayo ngayon. So, masasabi ko na sa tagal kong pagdadrive, wala pa naman akong naging palya, no? Pero hindi naman tayo flawless, ha? May mga huli pa rin tayo, meron pa rin konting disgrasya, ganyan. Pero super minor lang naman. Yung naatrasan mo yung basurahan nyo, tsaka yung gate nyo, tatanga-tanga ka, yan, nasira mo yung sakyan mo. Ganun lang naman, no? Tsaka mga ilang aksidente sa kalsada na hindi mo naman talaga kontrolado kasi kahit anong galing mo, sila na yung nagdala ng problema sa'yo. May mga ganun kaya dapat, pag di natin kabisado yung kalsada, takbong tricycle lang muna. At kung dadaanan mo man yan ng madalas, matututunan mo rin at masasanay ka rin at makakabisado mo na rin ng galawan sa kalsada na yon, no? Pag sinabi mong galawan alam mo kung saan madalas may lumilitaw na tricycle, ganyan. Alam mo madalas na may biglaan tumatawid. Hindi ka pa nakakarating doon, alam mo na, nahuhulaan mo na maraming ganito dyan. Nangyayari na yon. Sabihin, basang-basa mo na ang galawan sa kalye, sa kalsada, no? So, ganun. So, yun na muna. Nagbigay lang ako ng feedback sa comparison ng gas consumption tsaka yung price range versus Suzuki Celerio at tsaka yung Bajaj Qute. So far, para sa akin, mayroon pang ititipid yung 14 to 17 kilometers ko per liter. Kasi itong nakuha kong sasakyan, medyo palyado yung oxygen sensor niya. Bumili na rin ako. Para pag napalitan yon, baka mas lalo pang tumipid, no? Baka mas lalo pang madagdagan yung kilometers ko ng mga 1, 2 hanggang 3 kilometro. Baka. Pero syempre, kung brand new yung sasakyan, natural yun na matipid talaga. Kasi pristine condition yun Nakaset yun para i-fulfill niya yung promise na pag ito binili mo sa sasakyan, ito yung features, ito yung benefits, no? Yung tipid sa gas, komportable ka, ganyan, ganito. So, ganun yon.
Para dun sa mga nangangarap bumili ng sasakyan na segunda mano pero pristine, halos pristine pa yung kondisyon, napakaganda pa talaga. Mas okay siguro yung bumili kayo ng brand new or yung hatak ng bangko na brand new na kakakuha lang dun sa may-ari, no? Mas okay yon kesa yung bibili kayo ng mura tapos mapapamura ka rin sa gastos sa dami ng paggagawa mo. Based sa sarili kong experience, nangyari sa akin yung halaga ng sasakyan ay 40, pagkatapos ang sinuka kong pera 120, no? Na-experience ko yon. Kaya simula noon sabi ko, okay, i-save ko na yung sarili ko sa ganung klase ng sitwasyon. Pag bibili akong sasakyan, yung mga brand new na or pagkukuha ng hulugan ng sasakyan, brand new na or yung hatak na ng bangko, yung hindi lang nahulugan kaya sinuli. At least yun, kahit papano, feeling ko naman, no, sa hatak, mas makakatipid ka ng few thousands. Pero kung may option kang mag brand new, go with brand new. Para na lang walang masyadong headache. Yung masagit mo lang yung sarili mo sa headache ng sasakyan, yung mga sira-sira, napakalaking tipid na nun. Yung hindi ka na high blood, malaking tipid na yun. Pero syempre, hindi naman perfect ang sasakyan. Lagi yan mayroong lilitaw na kailangan ng palitan. Lalo na yung tipong pang 5 years lang ang pyesa, pang 3 years lang talaga yung pyesa, at kasama naman yun sa kontrata na pag binili mo to, ito 3 years lang to, kailangan mo, parang baterya, di ba? Ang baterya, hindi naman pang habang buhay yan. Minsan, 1 to 2 years lang yan, to 3 years. Pag hindi pa naalagaan ng maayos, minsan 1 taon lang or less. So, ganon, no? Katulad na lang nung pag binili mong brand new, ang bango-bango, hindi naman araw-araw at buong taon mabango yan. Kailangan mo rin magpa-carwash, ano? Ganon. Yung gulong, hindi naman yan pang 5 years. Talagang napupudpud yan, depende sa paggamit. Kailangan mong palitan, okay? So, ganon. Yun na muna. Medyo nag 17 minutes tayo. Kung meron kayong mga opinion at mga gustong sabihin at itanong sa akin, sige lang, post nyo lang dito. Maraming salamat. Thank you for watching.